China mga sangkay, hindi na ba manggugulo sa Pilipinas? Diyan sa West Philippine Sea, may balita po tayo tungkol dyan. Hello, what's up mga sangkay? Ako muli ito, Sangkay Janjan, nagbabalik dito sa ating channel. Kung saan pag-uusapan po natin ngayon itong patungkol po sa China at Pilipinas kasi mayroon pong update, guys. Regarding po dito sa sigalot ng ating bansa against China. Mayroon pong report, mga sangkay, na parang ang tumbok ay hindi na manggugulo ang China sa mga Pilipino dyan sa West Philippine Sea. Pag-usapan po natin yan. But anyway, guys, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. 1.25 million subscribers na po tayo dito sa YouTube. Parami po tayo ng parami mga sangkay. Kaya naman kung hindi ka po nakakapag-subscribe, alam mo na ang iyong gagawin. Paki-subscribe po yung ating YouTube channel, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Ang mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Ngayon, ito po ang report. Agreement para sa resupply mission sa Ayungin Shoal na pagkasunduan di umano at papayagan na po ng China. So, ibig sabihin, wala na pong water cannon na magaganap o kung ano man, mga sangkay. Yun po yung pagkakaintindi natin. Pero alamin po natin sa balitang ito. China na ituloy pa rin ang mga resupply mission na sa nakasadsad na BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Pero po ang Beijing may hinihinging mga kondisyon. Ayun lang. Nagkaroon ng agreement na itutuloy na ng Pilipinas at hindi na po, kumbaga, papayagan na po yung mga Pilipino dyan sa resupply mission doon po sa ating barko sa BRP Sierra Madre. Kaya nga lang, mayroon pong kondisyon. Ano kaya ang kondisyon na to, mga sangkay? So, kung tayo ng balitang yan, si Camille Samonte. Matapos ang ilang ulit na banggaan sa dagat, panunutok ng patalim at pambabangga ng China Coast Guard kung saan naputulan pa ng daliri ang isang Pilipinong sundalo. Nagkasundo na rin sa wakas ang Pilipinas at China. Uy, nagkasundo. Well, tingnan natin. Alam natin, mga sangkay, na itong China, hindi po matino kausap. Pero, sige, pagbigyan pa rin po natin. Baka naman tumino na, mga sangkay, di ba? Napahupain ang tensyon sa Ayungin Shoal. Uy, nagkasundo na pahupain ang tensyon. Good news to, mga sangkay. At magkaroon ng provisional arrangement para sa rotation at resupply mission sa BRP Sierra Madre. Uy, ano kaya yan, mga sangkay, no? Ayon sa Department of Foreign Affairs, nagkasundo ang dalawang bansa. Mhm. Dahil pareho silang naniniwala na kailangan pahupain ang tensyon sa South China Sea. Oh, ayan na. Good news yan, mga sangkay, ha? Pahuhupain na ang tensyon, nagkasundo ang dalawang bansa. Ibig sabihin, hindi po tuloy yung inaasahan ng iilan na digmaan. Wala pong ganong mangyayari. Pero, ang problema kasi dito, mayroon pong hiling ang China. Ngayon, tingnan po natin kung talagang ano pa rin, okay yung hiling ng China. At idaan na sa pag-uusap at konsultasyon ang issue. Mhm. Wala pang inilalabas sa detalye ang DFA sa laman ng agreement. Oy, Pero ang China, ayan na. bagamat kinumpirma ang kasunduan, iginiit pa rin nilang teritoryo nila ang Ayungin Shoal. Oy. Yun po yung ayon sa kanilang paniniwala, kahit sobrang layo na po ng lupain ng China, pero tingin nila, mga sangkay, kanila rin daw yan. Teritoryo daw po nila yan. Yun po yung paniniwala nila. O sige, tingnan natin. Pero hindi papayag ang Pilipinas. Hindi tayo papayag. Di ba? Sinabi po yan ni Bongbong Marcos, hindi katang-isip ang West Philippine Sea. Kumbaga, ito ay atin, sabi ni Bongbong Marcos, at ito ay hindi katang-isip lamang. Na tinatawag nilang Renaijiao sa inilabas na pahayag ng Beijing kahapon. Ayan na. Nilinaw nilang provisional agreement lang ang kasunduan. Mhm. Dapat alisin pa rin daw ng Pilipinas ang nakasadsad na barko sa Ayungin Shoal. Oy, ayan ang mga sangkay. Yan ang malabo. Ibig sabihin, malabo pa rin kausap itong mga Chinese. Gusto pa rin alisin. Ano, para pag inalis na yung barko doon ng Pilipinas, makakapagpatayo na naman sila ng panibago na namang istruktura dyan. At makapagpapwesto na naman po sila ng panibagong puwersa dyan sa, Ayungin. Papayagan din daw nila ang mga RORE mission ng Pilipinas Ay, taray, papayagan, guys. Angas.
Papayagan as if naman sa kanila yan. para sa humanitarian grounds. Pero kailangan magpaalam muna sa kanila para bantayan at ma-verify muna. Inalmahan naman yan ng Ibang klase din talaga itong China eh, no? Feeling boss. Anak ng toko. Feeling kanila. Kahit sila yung pumasok sa ating teritoryo, feeling pa rin talaga nila sa kanila. So ako dyan, mga sangkay, agree ako na birahin na rin po ng tubig itong mga Chinese dyan. Ako di ako naniniwala na makikipagdigma yan. Takot yung mga yan. Paano sila makikipagdigma? Pag ginawa nila yan, mas mismong bansa nila, masisira yan. Sayang yung pinaghirapan nila. Ang ganda-ganda na pa naman po ng China. So, hindi nila yan isusugal. Pilipinas. Sabay giit na hindi yan ang laman ng kasunduan. Diba? Yan ang sinasabi po natin. Sabi ng Pilipinas, ulitin lang po natin, hindi daw po yan ang laman ng kasunduan. Humanitarian grounds. Pero kailangan magpaalam muna sa kanila para Kailangan magpaalam po muna. bantayan at ma-verify muna. Inalmahan naman yan ng Pilipinas. Inalmahan, bakit? Giit na hindi yan ang laman ng kasunduan. I told you guys, itong mga Chinese, hindi po yan matino kausap. Itong gobyerno nila. Okay yan sa kanila, mag-uusap sila ngayon, tapos maya-maya, pagka ano na, ayun na. Hindi na po yun ang lalabas talaga sa tunay nilang pinag-usapan. Baka nga dito na bad trip si BBM kung bakit nawalan po siya ng gana sa mga Chinese nung after po niya. Kasi, unang binigsita ni Bongbong Marcos yung China, di ba? Nung siya po ay naging presidente, akala ko nga, uy, okay Aba, pagkatapos po ng ilang buwan, bigla pong nagbago ang lahat, par. So, ang tingin ko dito, nagbago yung foreign policy ni BBM na hindi na po siya umano dito sa mga Chinese dahil po nung nakausap niya. At nakita po niya siguro na hindi matino kausap itong China. Kita mo, kakausap lang Kakausap lang, maganda yung usapan nila. Bigla ngayon, sinabi ng China, magpapaalam pa rin kayo sa amin. Ang lupit, magpapaalam. Kanila talaga ata no? Ayon sa DFA, metikuloso at maingat na binuo na magkabilang panig ang naturang agreement. Ayan na. Para hindi makompromiso ang kanilang posisyon sa issue Diba? ng agawan ng teritoryo. Maayos ang usapan, pero ang ginawa ng China, binasag po nila ng kalokohan na naman. Ibig sabihin, kahit may agreement, hindi pa rin natin kinikilala ang pagkamkam ng China dahil parte ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas ang Ayungin Zone. Ayan. Para naman kay Senate President Cheese Escudero, natural lang na magmatigas ang China sa issue. Pero ang mahalaga, malinaw din ang posisyon ng Pilipinas sa kasunduan. May kanya-kanyang domestic audience ang China at ang Pilipinas. May kanya-kanya sila siyempre version at pananaw din. Kaugnay sa anumang pag-uusap at kasunduan meron sila. Sa panig at party ko, ang palagi kong papakinggan siyempre ay yung panig ng Pilipinas. Sa kabila ng Ang gulit magsalita ni Cheese, Tagalog na Tagalog. Tagalog talaga siya lagi. Okay siya, maganda siya actually kasi Tagalog na Tagalog talaga. Pero yung pagkakatagalog din medyo malalim no? May pagkamakata yung dating pag-usad sa diskusyon ng Pilipinas at China, hindi naman nagustuhan ni Senator Francis Tolentino ang nilatag na kondisyon ng China. Diba? Ito. Maka Duterte to si Tolentino, pero iba po yung posisyon niya ngayon. Tingin ko sasama to kay Bongbong Marcos sa niya. Darating na election, diba? Tingin ko sasama po ito sa mga lineup ni PBBM, itong si Senator Tolentino at hindi papanag doon kay Duterte. Kasi, taliwas na po sa prinsipyo niya yung galaw Maka-China yung mga yun di ba? Maka-China sila. Ito sila, maka-Pilipinas. Yun dapat yung position din po natin, guys. Magkakaiba man po tayo ng political color. Ako, wala akong political color. Okay? Pero, sasabihin ko to para maintindihan lamang po natin lahat. Magkakaiba man yung political color. But when it comes to our territory, when it comes to West Philippine Sea, guys, dapat iisa po tayo na iniisip. Pro-Philippines tayo. Hindi po tayo pro-America, pro-China. Pro-Philippines po tayo. Okay? Kaya dapat daw ilabas ng DFA ang detalye at nilalaman ng sinasabing provisional
agreement. Ayan. Exchange of diplomatic notes should have been transparent. So, dapat siguro makita rin natin yung contents nung notes. Nagpalitan yun eh. So, yun ang mahalaga doon kung sakaling maka-de-escalate nga ng tension, karapatan din natin lahat malaman kung ano yung nilalaman. Si Tolentino ba? Mga sanggay, tatakbo pa rin. Ano ba siya? Medyo nakalimutan ko na no? Ano ba siya? Magiging last term na ba niya ngayon? Or kailangan niya ulit tumakbo sa pagkasenador? Or pang 3 years pa lang niya? Kasi 6 years din kasi yung mga senador no? Pero ayun nga, yung tayo niya dito, taliwas po sa kung ano ang tinatayuan ng kanyang mga kasama. Mga kasama nila kasi, mga pro China, pero itong si Tolentino, iba yung prinsipyo niya. Ang Pilipinas, ang West Philippine Sea ay sa Pilipinas lang. Kaparehas po ng prinsipyo ni Bongbong Marcos. Nagbabalita Okay, yun. So, gaya nga ng sinabi ko guys, hindi matino kausap itong China. Yan po talaga sila. Sinabi na po ng India yan. Usap sila ngayon, pero pagkatapos pag-uusap, iba po yung lalabas sa kanilang pinag-usapan. Kita mo? Diba? Kita mo? Kala po natin, magiging safety natin, hindi naman gugulo yung China, pero Diyos mio marimar, mukhang ganun pa rin Pero, ang maganda dito, kasi sinabi po ng mga sundalo natin, okay, ng Armed Forces of the Philippines, na kung anong gagawin ng China, gagawin na rin po nila. Go na yan! Hindi yan papasok sa gera yung China. Kasi kung gusto nila makipaggera, dapat nakipaggera na po sila sa Japan nung pinalayas po sila sa Senkaku Island nung ginamitan po sila ng water cannon. At ng India, na pinalayas po sila doon po sa Indian Ocean. Diba? Hindi naman po sila nakipaggera So ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Now guys, mayroon po akong isang YouTube channel, Sangkay Janjan Daily. Nag-upload po ako dito ng mga vlogs. So hanapin niyo po ito sa YouTube. Tapos i-click nyo yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.